Alright, so good morning, grade 11. Paki-type po sa chat box ang present. Sige, so we'll go straight ahead to our discussion. Okay, sige, while you are typing the word present in the chat box, let's have a recap. Okay, so yesterday we were able to establish a few things about the high and dead. Okay, so if we can see in the narrative development, okay, you will realize that the high and dead or the poem started with the high and dead walking aimlessly, and which represents their ignorance or probably their denial of the fact that they are already dead. And this is due to the fact that their death was very sudden. So most probably, they have no idea what had happened to them. Okay, but eventually, of course, their ignorance and denial is shown in their continuous habits of doing the things that the living do, like for example, climbing upstairs, uh, getting inside the house, looking for things, and then eventually they realize that their loved ones are missing, and they started looking for their loved ones. But of course, yesterday, I think somebody told you or pointed out that the irony there is that they are the ones missing, and yet they are the ones trying to look around. Okay. And then eventually, when they couldn't find the people that are missing, they started to focus on themselves, and they begin to miss their identities, their missing identities, their former selves. And of course, this led to them missing um, their physical bodies, which represents their abilities or the things that they can do when they were alive. And I think one example of this ability is, for example, in line, I'm not sure what line number that is, their ability to dance to the music. Okay? So we will continue now with lines 25, up to the last one. Okay, so at this point, okay, would like to read for 10 points. Sige, Jazz. Sir, may audio na po ako. Yes, malinaw po. The high and dead are looking for a song they used to love, a poem, a prayer they'd raised that the sea had swallowed, before it could be said that the high and dead are looking for the eyes of God, gone suddenly blind in the sudden murk. White wine, seething water, salt, and sand black silk, and that is why the high and dead will walk among us, endlessly sleepless. Alright, nice Jasmine, no? So kung mapapansin nyo, medyo yung pagputol ni Jasmine, nalilito siya, no? Pero ang maganda rito, she was able to read the phrases in the right phrasing, so sa tamang paghinto. So later explain natin kung bakit gano'n, no? I think sinadya ito nung may akda, katulad nung sinasabi ko kahapon, ng paggamit niya ng artistic license sa pagmamanipula ng forma ng mga tula, no? Salamat, Jasmine. That's 10 points. Okay. So at this point, alam natin na unti-unting nare-realize ng mga nangamatay yung mga bagay na nawawala. At this point, ano kaya yung na-realize nila? So you must remember, meron po tayong tatlong bagay na kailangan sagutin. Tama po ba? Yung ikalawa doon ay ano yung mga bagay na hinahanap nila. At yung ikatlo ay kung mahahanap pa ba nila ito. So in this last few lines that we have, what do you think are the high and dead looking for? Sige, I want you to look carefully at the lines. Hmm? What do you mean when you say they're looking for a prayer they raised that the sea had swallowed before it could be said? Anong ibig sabihin nun? May idea ba kayo?
Anong ibig sabihin niya? Prayer that they raised, that the sea had swallowed before it could be said. Napakaganda ng linya. Ano ibig sabihin? At may kinalaman ito sa pabiglang pangyayari sa kanila, meaning isang iglap. Grade 11? Masyado bang maaga para poem analysis? Anong gusto sabihin nitong linya na to? If you say, the prayer that they raised, ano ibig sabihin no? At itong prayer daw na kanilang itinaas ay nilamon ng dagat before it could be said. What does it mean? Sige, Jazz. Sir, guess lang po. Are they looking for the miracle po? Kasi parang, di ba nga po, ayun nga po, nandun na sila sa point na meron ng super typhoon. So, yung mga tao po, may isip po nila na, syempre, manghingi na lang po ng tulong, walang iba kundi sa Diyos. Then, suddenly, ayun na nga po, marirealize nila na hindi na pala, parang hindi na dinggan yung panalangin or yung miracle na hinihingi nila kasi na doon na sila sa point na kung saan namatay na sila. Then, nung na-realize na po nila, parang nagtatanong sila sa Diyos, parang andun kasi yung regret eh. So, parang bakit nangyari sa kanila yung bagay na yun? Ba't parang ang aga? So, parang hinahanap nila, asan yung miracle na hinihingi namin? Nadinggin ba? Parang ganun po. Alright, tama si Jasmine. Actually, na bullseye niya, no? So, tama siya, no? Sinasabi dito, at this point, when the people realize na the time that they were drowning, they were wishing pala, no, for a miracle, and Jasmine is correct. So, at this point, they are trying to look for answers. At sa tingin nyo, sino kayang makasasagot nito? No? 10 puntos? Naku, nakaka-20 points ka, Jazz. Sino kaya makasasagot nito? Sa isang iglap, bago pa man sila makapagsambit ng dasal, ay nilamon na sila ng tubig. Ganun ang ibig sabihin ng 26 to 27. No? Sa bilis ng ragasan ng tubig ay kahit ni magdasal ay hindi nila nagawa. And during that time that they were hoping na hindi na sana nila kinailangan pang humingi ng tulong. Di po ba? So, may question sila, no? Dahil hindi dumating yung milagrong kanilang inaasahan. So, sino kaya makasasagot ng kanilang mga katanungan sa tingin nyo? Kanino sila dumadaing? No idea? Look at the succeeding lines. Sige, Noel. Salamat, Chas. Sir, yung Diyos po ba? Alright. No, actually, anong line po ito? Saan line natin nakita, Noel? 28 po. Tama. No? So, tumpak. So, anyway, dahil last day na natin, no, lahat ng mga sasagot, itataas natin 10 puntos. Si Jazz, 20 points. Noel, 10 points. So, if you can see, at this point, they are even asking or questioning God. And in the same line 28, how did they describe God? Sige, Dar. Salamat, Noel. Sir, parang at times of darkness or events that parang nakaka-apekto sa mga tao, parang mawawala yung sir, parang sige. Sir, at times of darkness, kung saan sila nagde-depend, which is si God, parang wala rin siya sa akin. Na mag-guide sa amin. Okay, tumpak, Dar, no? I guess na may naririnig akong pag-aalanlangan sa sagot ni Dar. But tama ito, no? At naiintindihan ko yan kasi miski tayo, parang medyo maingat tayo sa mga ganito na hindi natin dapat kini-question, no? Ang Panginoon. Pero at this point na nagre-recite lang tayo sa klase, ay pinag-uusapan lang naman natin, no? Kung ano yung gustong iparating ni Binibining Alunan. At tama si Dar.
And I think in this case, in line 28, doon sa salitang blind, no, medyo isa siyang mabigat na paratang. Tama po ba? Ang sinasabi nila dito, bulag ang Diyos sa mga pasakit na nararanasan ng mga tao, lalo na, according to Dar, sa mga panahong kailangan natin siya. Di po ba? No, hindi ko naman sinasabing tama ito. Kaya lang, sa tingin nyo, masisisi ba natin sila? Sa tingin nyo, grade 11, parang hindi, no? KitKat. Paano yung iba? Meron ba ditong nagsasabi na, kaya pala kayo namatay, sorry kaya pala kayo namatay, ganyan kayong mga, ganyan kayong mga Katoliko Kuni-question nyo ang Panginoon. Di po ba? Pero tayo ba, ni once in our life, we did not do this? While it's wrong, no? I think it's human nature to ask. In the same way, kasi ako personally, kung medyo tatabi lang tayo, ang tingin ko kasi sa Diyos ay parang magulang, no? Magulang na mas mataas ang level sa magulang ng milya, no? Pero ganun yung relasyon ko sa kanya. Na so much na, in the same way na minsan nagtatanong ako sa magulang ko, ganun din di ba? At alam natin sa mga sa mga familiar sa Biblia, yung mga followers ni God na question siya ay hindi naging maganda ang kanilang kinaratnan, no? Pero anyway, in this case, I guess hindi na siguro natin matatanggal o maiaalis dito sa mga nangamatay na ito na magtanong. Tama po ba? So at this point, I think we are already done and let's try to process. Okay, may question po ba o meron kayong gustong idagdag? Wala? Okay, so at this point, alam na natin kung ano yung mga bagay na kanilang hinahanap. Okay? Ayan. So actually, nung sinabi ni Jazz na miracle, meron pang isang term dito. They are actually looking for divine intervention. Kung sinabi natin divine intervention, ito yung hope natin, no, na bilang mga Katoliko in our time of needs, na kapag nagdasal tayo, sana bumaba ang Diyos. Hindi na kailangan bumaba kundi gumawa siya ng milagro, no? Ako, in my personal experience, I felt that kapag ang prayer mo ay masidhi at taimtim at talagang pinararating mo sa kanya, pinararamdam mo, no? Yung iyong pangangailangan ay matutupad ito, no? Kaya lang there are times na minsan kayo mismo you are doubtful about the things you're asking for at hindi sa atin ibibigay. Maaaring hindi sa atin ibibigay ngayon pero sa tamang panahon. O maaaring hindi natin alam na yung hinihingi natin ay hindi pala dapat para sa atin, no? Pero ito ay labas doon sa ating pinag-uusapan. Ang mga namatay sa high and dead ay umaasa sa milagro. All right? And they were hoping that God answer their prayers because God is a God of protection. Right? And they feel that God turned a blind eye on them. Okay? So kayo ba, nai-imagine nyo yun? Kasi sabi dito, the eyes of God gone suddenly blind. And then, the following words are a little bit graphic. Sabi niya, in the sudden murk. Doon sa biglaan. Pag sinabing murk, ito yung labo ng tubig. White wind, seething water, salt sand, black silt. Ano kayong ibig sabihin nito mga salitang ito? At siguro sa isang ordinaryong mambabasa, parang wala siyang sense. Tama po ba? Pero at this point, I think may point si Binibining Alunan kung bakit niya pinagtabi-tabi itong mga salitang ito at kung bakit pinagtabi-tabi niya ito sa paraan na nakikita natin ngayon. Diba? Paano natin napipicture yung final moments ng mga nangalunod? Looking at this line, the sudden murk, white wind, seething water, salt, sand, black silt. Ano yung experience? At paano inilarawan ni Binibining Alunan yung karanasan na yon?
dito sa mga nalalabing linya niya. Na-imagine nyo ba yon? Ang ibig sabihin yan, naging ano ba? Naging aya ba kanilang huling sandali? Tingin nyo, grade 11? No idea. Sige, Noel. Sir, parang dyan po sa mga is describe po yung sir, yung parang pakaramdam. Kasi po, di ba sir, pag umalo ng malakas, parang nandun ka sa ada. Parang na-picture mo na malabo yung paligid kasi parang yung tubig is yun nga parang lumalalim and parang nakakaluan to ng mga bagay-bagay. Then parang parang nagiging black din po to. Tapos parang sir, describe nga po yan yung pakaramdam ng pagkalunod sa madilim na tubig po, parang ganun siguro sir. Tumpak, Noel, no? So in this case, mapapansin ninyo kung paano nagtapos si Binibining Alunan. Kasi merong kinalaman nito dun sa sinabi ni Noel. So yung kanilang huling sandali ay, kung mapapansin nyo, para silang itinambog sa washing machine. Tama po ba? Na sa ragasan ng tubig ay pinaikot-ikot ang kanilang mga walang kalaban-labang mga katawan. No? Na kasama nila yung mga debris na lumulutang, umiikot, umiinog, humaharap sila sa langit, tumataob sila, bumabaliktad ang kanilang mga katawan. So namatay sila nang sila ay confused. Tama po ba? At kung makikita nyo, nagtapos sila nang nalilito sila sa kung ano yung nangyayari dahil sa biglang pagkaganap ng mga bagay-bagay. At sinimulan din ito ni Binibining Alunan nung sinalo niya, no? Kung paano nagising ang mga espiritu ng high and dead, lito. Tama po ba? Hindi nila alam kung ano yung nangyari sa kanila, no? And of course, at this point, they felt that their experience was too much and they did not deserve it. At siguro, maaari na rin siguro nating ibigay sa kanila ito. Dahil sa opinion ni Binibining Alunan ay maaaring naging bulag na po, no, ang Panginoon sa kanilang pangangailangan. No? At gaya nga ng sinabi ni Dar sa Panginoon na ini-expect nilang kahuli-hulihan o kauna-unahang taong magsasalba sana sa kanila. Alright? Sige. So maging maging malaya sa mga gustong magdagdag. So balik po tayo sa narrative development. So sa simula, merong kalituhan nangyayari, dala siguro ng pabigla-biglang pangyayari ng pagsalanta ng bagyong Yolanda. Kasama na rin siguro dito ay yung hindi nila pag-amin sa kanilang pagkamatay. At dahil dito, unti-unti nilang nare-realize na may mga bagay na nawawala, mga ibang tao, miski ang kanilang mga sarili ay nawawala. Ultimong, mga kasagutan at yung milagro o tulong na kanilang inaasahan ay nawawala. Okay? So ngayon, ibabalik ko yung tanong sa inyo doon sa last question natin. Sa tingin nyo, nahanap ba ng high and dead yung kanilang, nakita ba nila yung kanilang hinahanap? Sa tingin nyo, any idea? Nako, para mapipilitan ako isama sa long exam to ha. Sige, Kesh. Any idea? Sir, sa tingin ko po sir, parang hindi po nila nahanap yung hinahanap nila mismo. Kasi po, dun po sa dulong line is, parang binanggit po dun na this is why the high and dead will, continue, parang endlessly sleepless po. Parang sinabi po dun sa dulong line. So parang, dun po pinapahiwatig na nag-stay lang po sila dito din. Parang, nag-continue po silang hanapin yung gusto nilang hanapin. Which means na hindi po nila nahanap yung hinahanap nila. Okay, magaling. No, actually, it was explicit. Malinaw na sinabi sa last two lines. At tama si Kesh dito, no? 10 puntos, Kesh. Dahil
Katulad nga ng sinabi ni Kesh, no? Mabigat yun yung last two lines. Diba? Puntahan nga natin. Yan. Ang sabi doon sa lines 30 to 31, and that is why the high and dead will walk among us. Di ba kayo nang hihilakbot? No? Siguro kung magagawi kayo sa Tacloban, maaalala nyo si Binibining Alunan. At itong linya na ito, the high and dead will walk among us. Endlessly sleepless. Meaning, hanggat tama si Kesh, hanggat hindi nila nakikita yung kasagutan, no, o hustisya sa kanilang nangyayari o sa nangyari sa kanila, maaaring hindi na sila magpahinga pa o mahimlay. Tama po ba? At kung babalikan natin yung form, mapapansin nyo, merong parallelism. Yung first two lines and then the last two lines ay sinandwich ni Binibining Alunan. Huh? So mamaya ay pag-uusapan pa natin ulit ito, yung mga sadyang paglagay ng mga linya at yung mga pagputol sa maling lugar ay malalaman natin kung bakit sinadya o ginawa ito ni Binibining Alunan. Okay? May tanong po ba? Walang tanong? Okay, sige, pagpatuloy natin. Yan. So actually, yung salitang sleep, tama si Kesh, nangangahulugan, ito ay pahinga. No? Hindi nila sinasabi yung salitang pahinga at binanggit na lang ito sa hulihan o iniwan niya sa mga mambabasa para hulaan. Alright? So, pag sinabi nating rest, maaaring ayun, no? Wala silang proper burial place. Nag-agree ba kayo doon? Isa sa mga bagay na siguro hindi nila ikatatahimik ay wala silang libingan na kung saan pwede silang puntahan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa tingin nyo, bakit? Bakit kaya wala silang libingan? Sige, Dar. Sir, yung mga katawan po nila parang na-wash out po ng typhoon and marami sa mga iyan na hindi pa nahahanap. Tumpak, no? Tama si Dar dito. So actually, nung mangyari ito ay maraming mga taga-Taclobanon, no? O kaya mga taga-Bisaya ang hindi kumain ng isda, no? Ayoko man pag-isipin dahil very sensitive and very delicate ito at parang paglapastangan ito no doon sa mga nangamatay. Pero ito ay isang katotohanan, no? May nangyaring ganito din no na pagbaha o yung tinatawag nilang storm surge sa Ormoc kung saan ganun din maraming nangamatay. Ganun din yung nangyari no, parang namatay yung fishing industry sa Bisaya nung time na yon, no? Kasi nga tama si Dar, nangawala ang kanilang mga katawan. And of course, scientifically speaking, we know that if the body are washed offshore at nadala natin sa laot, there's no way of finding them, no? And then most especially ang kanilang mga katawan, yung kanilang melted bodies ika nga, ay syempre magiging magiging part ng natural process of decomposition. Kung saan may mga decomposers tayo, tama ba, STEM students? No? Yung mga scavengers natin ay unti-unting yun na nga, kakainin nila no, yung mga katawan nitong mga kawawang naging biktima ng high and dead. Alright? So, 10 puntos sa'yo, Dar. So, tama ka, may mga katawang hindi na natagpuan pa. No? Sa tingin ko, sige, Kate, meron kang gusto KitKat, meron kang gusto idagdag? Salamat, Dar. Sir, pwede rin po ba pumasok dyan yung dahil sa kahirapan, hindi nagkaroon ng proper burial yung tao, yung namatay? Oo, maganda yan. Na-bring up mo yan. Actually, hindi ko siya naisip no, until binanggit mo. Maaaring malapit dyan sa sinasabi mo. Dahil maaaring wala silang sapat na budget. Unang-una, wala naman silang inimpok na salapi para dito. Dahil hindi naman nila iniisip na mangyayari ito. Tama po ba? And usually, yung pagtitipid o yung pag-iimpok ay ginagawa na lang ito sa mga huling parte ng kanilang buhay. Kasi alam na nila na nalalapit na sila doon sa, sa kanilang kamatayan. And ito, siguro, karamihan sa kanila ay mga bata. So, hindi nila naisip siguro na
mag-invest muna, let's say sa mga St. Peter's, ganyan, no? At kasama na rin siguro dyan yung kakulangan ng pera. Okay? At siguro, very interesting, KitKat, at nabanggit mo ito, dahil sa libo-libong mga katawan, ang nahan ay wala ng panahon, no? Kulang ang punerarya, kulang ang mga tauhan ng sementeryo para isa-isahin, no? Na sila ay bigyan pa ng formal na seremonyas ng paglilibing. Hindi na ibigay sa kanila ito eh, no? Bagkus, ito yung tinatawag na nagkaroon na lang ng mass burial. Sino nakakaintindi ng mass burial? Sige nga, paki-explain nga po sa klase. Salamat, KitKat, sa Pinoy Tout mo, 10 puntos. Sige, kapag sumasagot kayo, nagiging very interesting ang usapan natin. Ganun ba? Aasa na lang ako sa iilan? Sino makakapag-explain sa akin kung ano ibig sabihin ng mass burial? Nandinanas ng mga taong nahanap nga yung mga bangkay nila, pero ganun din, no? Nagkaroon sila ng mass burial. Ano ibig sabihin nun? Any idea? Last chance to recite. Sige, Luis. Sir, mass burials refer to that of like very large, usually like when you bury a body, this time it's in large scale. So even in a single grave, there's multiple dead bodies due to the large amount of casualties from the disaster. Okay. Tama, well said, no? Well explained, Luis. That's 10 points for you. So tama, yung mass burial ay isang malaking hukay ito, no? Kung saan ang mga katawan ng mga nangamatay na nakita naman, pero hindi rin sila nabigyan ng tamang proseso ng paglibing o yung pag-mourn o pagluluksa, no? Alam niyo bang may dahilan kung bakit ibinuburo lang patay? Ibinuburo lang patay ng ilang araw para mabigyan ng pagkakataon ang mga mahal sa buhay na unti-unting matanggap, no? So, kung ninakaw sa mga nangamatay yung pagkakataon na mag-goodbye o magpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay, ganun din yung mga naiwan, no? Nanakawan sila ng pagkakataong ma-process yung pagkawala ng mga mahal nila sa buhay na hindi na sila nabigyan ng panahon pa para magluksa. No? So tama, Luis, no? At siguro explain ko na rin, no, on a factual level. Alam niyo po ba na wala nang pagkakataon na ilibing o kunin ng mga pamilya ang mga bangkay na ito sapagkat unang-una kailangan pa silang i-identify. Tama po ba? Pina-identify pa isa-isa yan, no? At sometimes some of them, nag-agree si KitKat, no? Some of them are unrecognizable anymore. No, alam nyo ba na minsan yung iba, base na lang sa pananamit, base na lang sa mga suot na mga jewelry, sa mga sapatos na suot. Doon na lang nila doon na lang nila binase yung pagkakakilanlan sa mga mahal nila sa buhay, no? So nakita nyo, napakaraming levels ng paghihirap na dinanas ng mga tao sa Tacloban. Alright? And yet, hindi natin nare-realize yan, no? Sa ating mga Manilenyo, they are just figures in the news, no? Yung 6,300, wow, ang dami. Pero pakialam ba natin doon, no? Pero si Binibining Alunan na ipakita niya sa atin kung ano yung naging aftermath ng Bagyong Yolanda sa mga taong taga roon. Alright? Yun. Walang proper closure and walang chance para mag-part ways ng maayos sa kanilang mga yumao, no? At doon sa mga naiwan, wala rin silang panahon para prosesuhin o tanggapin ang pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Okay? Alright. So, please be open-minded, no? We are not being blasphemous because we are just academically talking about these things. Because the last two lines, no, medyo mabigat na paratang ito na walang Diyos na tumulong sa kanila. Pero ito ay siguro parang sa pantahan na lamang ng may akda. At pinag-uusapan lang natin siya, no? Hindi ko tinatawaran ang inyong paniniwala sa mga Diyos natin, no? At
siguro may mas malaking dahilan ng Panginoon sa mga bagay na nangyayari. No? Maaaring hindi natin ito maintindihan ng mga pahat nating isip. Alright? Ayun. So I guess no, yung question natin, dahil hindi na nila nakita pa ang kanilang mga hinahanap, tama si Kesh. No? I think the high and dead will never sleep. Sa tingin nyo, kailan kaya sila matutulog? Kailan kaya sila makakakuha ng kapayapaan? Sige nga. O practical answers na lang to. O sige, habang nag-iisip kayo, no? Paalala ko lang pala, sige, KitKat, paki-hold lang po ang answer. Kung nandito si Ash, si Santiago, si Vincent, si Helen, no? Pakisabihan na lang po. Si Sian, kailangan po nilang, what do you call this? Sagutan yung link na ibinigay sa inyo ng grade 10. Tulungan nyo naman sila. Kasi sa grade 12 ninyo at kayo naman na magse-survey, ay hihingin nyo rin ang tulong nitong mga ito. No? So sana, no, pakibigay naman po ang inyong mga responses dahil hindi po matatapos ang kanilang defense kapag hindi po kayo nag-turn in ng inyong mga responses. Okay, so inuulit ko si Ashley, si Vincent, si Helen, at saka si Sian. Kung gusto nyo, i-PM nyo na lang po ako para ma-forward ko sa inyo yung link. So anyway, balikan po natin ito. Sa tingin nyo, kailan po makikita ng mga kaluluwa ng tagahayan ang kapayapaan kanilang hinahanap? Any idea? Sige, Noel, what do you think? Siguro sir, pag nagkaroon na po sila ng proper na pamamaalam. Kunyari po, parang hanap na po yung mga katawan nila test and may nagkaroon na po ng proper na ceremonies para magkapagpaalam sa atin. Ganun po siguro. Maaari. Sige, KitKat, babalik ako sa sagot mo, Noel. Sir, I think pag nakahanap sila ng justice or pag nasagot na yung mga katanungan nila, kahit hindi lahat, kahit isa din nasagot siguro. Actually, no, tama kayo pareho. So, in short, parang hindi na. Diba? Kasi alam naman natin talagang ang misteryo ng desisyon ng Panginoon ay hindi na natin talaga mauunawaan. Not unless bababa siya at i-explain sa atin na kaya ako ginawa ito dahil ganito. No? And we're not even sure kung siya ang gumawa nito. No? And kay Noel naman, I don't think mabibigyan pa ng proper burial, no, ang ating mga nangamatay dahil, well, maliban na lamang doon sa mga nakalibing sa mass graves na sinasabi ni Luis. Pero yung mga nasa dagat, I don't think, siguro, no, yung mga prayers na ipinadadala natin sa kanila, kahit wala yung physical na katawan nila, ay I'm sure mapapakinggan naman ng Panginoon. Pero iba pa rin yun, di ba? Na meron tayong pinupuntahan tuwing Todos los Santos. So, meron tayong lugar na pagpupuntahan kung saan kailangan natin silang kausapin. Tama po ba? So, yun nga. Bukas itong usapin na ito. No? Hindi natin alam kung makakatanggap pa sila ng katahimikan. No? Kung kaya't nga, meron tayong mga haunted places na daang taon na ang nakalilipas ay hindi nila mapaalis-alis, no, yung mga kaluluwa doon. Maaaring ganito din kasi yung kanilang kinahinatnan, no? So, ulitin ko lang po, pag sinabi nating rest, ito ay pumapatungkol sa kanilang kapayapaan sa kabilang buhay, no? And I think that the high and dead will never rest in peace until they realize that they're dead. Unang-una, kailangan ma-accept muna nila sa kanilang sarili na sila ay patay na. Diba? At ma-accept nila yung kanilang nangyari. Kahit wala ng kasagutan. No? And then, yun nga, no? Makakuha sila ng sagot, which I think will never happen. Alright? Sige, question so far. Wala pong tanong. So, interestingly, mapapansin nyo na sa pagkamatay kasi, meron tayong tinatawag na stages of grief. Alright? Yung sa phase 1, doon sa mga naiiwan, ayan.
Kung mapapansin natin, yung unang-una ay denial, di ba? Yung sa mga naiwan, parang ayaw natin tanggapin wala na yung mga mahal natin sa buhay. At ito ay parang aligned doon sa development ng narrative ni Binibining Alunan. Tama po ba? And then the next stage is anger. Yung maaaring, ayan, nagko-question kayo, hinahanap niyo yung kasagutan, tinatanong niyo bakit ako, no? And then of course, meron yan, yung bargaining, depression, and acceptance. So, bakit siya nakapula sa tingin niyo? Bakit kaya nakapula yung stages of grief na yan? Grade 11, kasahin ng isip? Bakit kaya? Anong ibig sabihin yan? Sige, Dar. The high-ended po weren't able to undergo those stages of grief. Alright. Dar is correct. No? Hindi na nila madadaanan pa ito, yung bargaining. Yung paghingi ng second chance, yan yung bargaining eh. Depression, yung alam mo na talagang hindi ka napagbigyan. And then eventually acceptance. No? Yung napatawad mo yung sarili mo, napatawad mo yung sitwasyon, no? O nasanay ka na lang sa kawalan. No? And this works both ways. Doon sa nawala at doon sa mga iwan. Alright? So question so far. Wala pong question? Masyado kayo tahimik. Alright. So at this point, I want you to look at the poem again. But this time you will see that there are slash marks. So what are the slash marks for? So if you remember si Jazz kanina, binasa niya siya ng maayos na kung paano talaga babasahin, no? Kasi ito yung tamang putol. Tanong, Sir, bakit hindi na lang pinagsama natin yung mga sentences na dapat magkakasama? Bakit kailangan putulin pa ito? No? Sa tingin nyo, ano kaya yung naging purpose ni Binibining Alunan for making the lines a little bit illogically arranged? Bakit may mga linya sa fourth line, for example, na nakakabit sa third line? Bakit walang mga punctuation marks? Ano kaya ibig sabihin nito? Tingin nyo. Masasabi ba natin na kulang sa kaalaman si Binibining Alunan sa grammar? I don't think so because she's a writer. So it means that these irregularities, no, in the lines are intended. Pero ang tanong ko, bakit sa tingin niyo? O iiwan ko yan sa inyong tanong na yan, ha? Naku, parang asarap itanong sa exam nito, ha? Ayun yung mag-isip, ha? Ano yung naramdaman nyo nung binabasa nyo ito? Lalo yung mga nagsipagbasa. Kung tatanggalin ko yung slash mark, ano yung naramdaman nyo? Kasi yun ang purpose ng Binibining Alunan. Ha? Yes, KitKat. I think, sir, kasi siguro, parang binigay sa atin yung Sir Alunan na tayo na yung, kumbaga, paano natin siya babasahin. Kasi tulad noon, nung pag binasa natin siya ng walang slash mark, parang babasahin mo lang siya ng walang emosyon. Parang wala lang sa'yo. Tapos kapag meron naman, maaari mo siyang intindihin by lines. Maaari, no? Dahil kapag pinutol-putol natin siya sa sarili natin pa siya, ay tayo magbibigay ng ibig sabihin doon. Yes? May punto ka? Ano pa? Jazz. Sir, yung slash mark kasi, diba, ini-indicate po niya yung line separations in poetry. So, parang sa isang line po kasi, merong isang pagpapakahulugan na maaari or pwede mo siyang i-connect sa second line. Kaya nagkakaroon ng in-between kasi parang sa isang line po, maraming interpretation na pwede mo yung may connect sa next line. Kaya may slash mark pong ginagamit.
So parang nakukuha kung sinasabi niyong dalawa, no? So parang sinasabi niyo na tinatanggalan natin to ng mga punctuation marks at saka slashes kasi yung mga naunang kataga ay maaari nating idugtong base sa ating sariling pasya, no? Na nagpapakita ng ano ba yung gustong ipunto? Tama yung mga sinagot nyo. Kasi gaya ng kamatayan at ang buhay ng tao, there's only a thin line that separates us. So kung mapapansin nyo, di ba, kasama natin, katulad nitong mga salitang ito, halos dikit-dikit sila at parang hindi natin sila mapaghiwalay. Ganun din daw ang mga yumao at ang mga naiwan. No? Na they exist in different dimensions, but they exist in the same place together. Alright? And the mere fact na hinahanap nila ang isa't isa only shows that there is a bond. No? Another interpretation here, why these lines are broken this way is Miss Alunan wanted us to feel the confusion that the high and dead felt. Di ba? Labo-labo. Katulad nung nangyari sa kanila nung sila yung nalulunod. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula, saan magtatapos. Tama po ba? Nakukuha po ba yon ideology? Ganon, no? So, kapag sinasabi nating artistic license, ito yon, ito yung punto na yon, no? Maaaring hindi tayo masyadong knowledgeable about known literary writers who make use of form to bring across a message. Merong isang writer, pwede niyong i-google siya, no? Si E.E. Cummings. No? Napakahusay na poet nito. Pero hindi siya naniniwala sa capital letters. So kapag tinignan niyo lahat ng tula niya, walang capital letters. At katulad din siya ni Binibining Alunan. No? Minsan yung mga salita niya ay tumatalon, walang punctuation marks o lalagyan niya ng punctuation mark yung mga dapat hindi lagyan. Okay? Doon sa mga interesado, you can look up E.E. Cummings. Alright? So anyway, kung wala na pong question, ay pagpatuloy na natin ang discussion natin kasi meron na lang tayong 4 na minuto. Yan. Alright? So pinakikita lang dito ang tamang pagputol. Okay. So pag-usapan natin, no, yung estilo ng pagsusulat ni Binibining Alunan. So we can say that Binibining Alunan was able to use a language with multiple levels of meaning. Di po ba? Napag-usapan na natin to. May mga salita tayo na maraming layers ang ibig sabihin at kailangan nating analisahin pa, no? At isang magandang example ito ay kapag nagbabasa tayo ng kwento, di po ba? Lagi natin siyang hinihimay, sir. Masakit sa ulo, sir. No? Pero ganun yun ang beauty ng literature. Alright? So, sabi dito, ang meaning daw ng salita ay may dalawa. Yung pinaka-basic. Meron tayong literal, yung dictionary meaning nito, no? Which refers to the dramatic situation or the context of what is happening in the poem. Meaning, kapag sinabi nating the high and dead, ito yung literal na katawan ng mga taong nangamatay, no? Ito yung sinasabi nating surface meaning, yung pinaka-obvious. So, halimbawa, yung high and dead, kapag sinabi nating multo, alam naman natin lahat kung anong ibig sabihin ng multo. Tama po ba? And yet, pag sinabi nating metaphorical, ano yung ibig sabihin na ikinakabit ng ibang tao bilang interpretasyon sa multo? Diba? And a metaphorical or the second level of meaning has something to do with the connotation or the connotative meaning. Kung saan naging representational ang words. Sa kwento ni Binibining Alunan, ano ang sinisimbolize ng multo? Di po ba? Yan. At ang language nito ay particular, may pangalan sa tawag sa kanya, no? Ito ay ang trope. Alright? So, a trope are creative changes made in the language.
by using connotation and figures of speech. Alam naman natin ang figures of speech, di ba? So, gawin na lang natin siguro example yung katagang looking for. Dahil ilang beses siyang lumabas sa mga linya. So, pag sinabi nating looking for on level 1, ito yung literal na ginagamit mo ang iyong mata para maghanap ng mga bagay-bagay. Pero across the lines, makikita nyo na iba-iba ang ibig sabihin nito. Tama po ba? Pag sinabi natin looking for lost loved ones, ito yung yearning. No? Hindi mo ginagamit ang iyong mata, ngunit ang puso sa paghahanap. Or lost identities and sense of self. Hindi mo ginagamit ang iyong mata, bagkus yung iyong reflection kung saan hinahanap mo ang iyong sarili. Or lost abilities. No? Yung namimiss mo yung mga bagay na dati mong kayang gawin. And answers. No? Yung pagiging vigilant natin sa paghanap ng mga kasagutan. See? So kung mapapansin nyo, yung katagang looking for, napakadami niyang levels. At ito ay batay sa mga salitang nakatabi sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng trope. No? Kayo, meron pa ba kayong naiisip na ibang mga salita na may mga multiple meanings? Sige nga. May iba pa bang mga salita doon sa tula na may mga multiple meanings? J11? Any idea? Yung salitang sleep, di po ba? Marami siyang meanings. Yung salitang blind, marami din siyang ibig sabihin. Yung salitang ghost, marami siyang ibig sabihin. Okay? At yan ang ibig sabihin ng trope. So, we know that the trope, no, are figures of speech. Okay? Ayan. Particularly, when we talk about simile, metaphor, and allusion, ito yung mga pagtutulad. Tama po ba? At itong mga figures of speech na to, iisa lang sila. Meron silang tinatawag na tenor at vehicle. Pag sinabi nating tenor, ito yung salitang ginagamit natin upang i-symbolize yung gusto nating sabihin. Yung vehicle, ito yung gusto nating i-symbolize. Let's say, for example, ang tenor natin is yung sleeplessness. Di po ba? Pero yung vehicle natin o yung totoong ibig sabihin nito ay yung kawalan nila ng kapayapaan. Alright? So magbibigay pa ako ng isang example. Kapag sinabi natin, you are the apple of my eye, ang tenor natin is yung apple of my eye. Yung vehicle natin ay inspiration. Ibig sabihin, ito yung totoong kahulugan. Yung tenor, ito yung kailangan nating uriratin o i-analisa kung ano yung kanyang ibig sabihin. Alright? So kung wala ng katanungan, magtutuloy lang tayo. So other than pagtutulad o similarities, meron din tayong iba't ibang uri pa ng figure of speech na nakita natin sa high and dead. Katulad ng, ito na nga, sinabi ko, simile and metaphor, kung saan yung multo ay maaaring kumatawan sa mga alaala, no? At sa mga katanungan. Tama po ba? Kaya nga, minubulto tayo ng mga agap-agap natin, hindi tayo pinatatahimik. At ganoon din yung mga alaala ng mga mahal natin sa buhay na hindi natin sila malimut-limutan. No? Kagaya ng mga multo na hindi rin tayo pinatatahimik. No? And then for representations naman, meron tayong tinatawag na synecdoche at metonymy. Pag sinabi natin ganito, yung parts representing the whole. In the case of the blind eyes ni God, part representing the whole, which is yung apathy o yung kawalan ng empathy o sympathy sa mga tao. No? Yung contradiction naman, yung pagpapakita ng kabalintunaan, katulad nung yung mga nawala ang naghahanap dun sa hindi nawala. Ang tawag dito is situational irony. And then sa emphasis naman or exaggeration, pwede natin gamitin yung hyperbole, kung saan natunaw, no, yung mga balat. Ito ay isang pagmamalabis, just so ma-excite, no, yung effect sa mga mambabasa. Ha? So anyway, pagpatuloy lang natin. Naku, wala na tayong oras. Actually, lagpas na, no? Ayan. So,
pinag-usapan naman natin kung ano yung ibig sabihin ng free verse, no? At yung paggamit ni Binibining Alunan ay sadya. At makikita natin, no, the contiguous line with no breaks and no punctuation marks, the sentences beginning and the end continues seeking for lost things. Ito yung mga nire-represent nito, no? Yung continuous habit of living, kasi hindi na alam nung mga nabubuhay kung ano yung kaibahan ng kanilang sitwasyon sa dati nilang nararanasan, no? At yung sinasabi ko kanina, yung the thin line that separates the dead from the living. And this is due to the impermanence of love. Sabi nga nila, nagiging manipis daw ang dingding na naghihiwalay sa mga nagmamahalan, no? Kahit kamatayan ay hindi hadlang. Alright. So ito yung example ng paggamit ng form na intentional. So kung mapapansin nyo, ayan, the impressions of a leaf. Kasi ang ipinupunto ng may akda rito ni Tyler Peterson ay gusto niyang pag-usapan yung isang leaf. No? In the case do sa may pinakakanan naman, makikita nyo, ang pinag-uusapan dito ay mga angels. So kung medyo itatagilid nyo ang inyong mga ulo, ay ganito yung shape niya, parang mga anghel. Ano? So ganito ang ibig sabihin ng form. In the use or the use of free verse. No? Okay. So si Merly Alunan bilang isang writer, ano yung naging contribution niya? So in this case, Merly Alunan wanted the personal accounts of the ravages of Yolanda. Gusto niyang ilapit sa atin para maiput forward sa mundo kung ano yung pinagdaanan ng mga Taclobanon, no? And according to her, sabi niya ang literature daw ng Bisaya ay yung tinatawag nating Southern Consciousness. Pakitandaan po ito, ha. Kasi ang sinasabi niya, kahit na hiwa-hiwalay o watak-watak ang isla ng Bisaya, ay ito daw ay bumubuo sa isang kaisipan na iisa pa rin. No? Kahit na magkakahiwalay ang mga Cebuano, Hiligaynon, ang mga Kiniraya, ang mga Waray, ay mga Bisaya ang tingin nila sa kanilang mga sarili. They are united in their diversity. No? And in this case, yung paggamit niya ng salitang South ay isang sampal sa mga Manilenyo. Dahil pagpapakita ito ng kanyang pagkatampo. Dahil parang kinalimutan na nga ng taga Manila ang mga kapatid nating Bisaya at yung mga kapatid natin sa South sa Mindanao, no? Yung tinatawag na South is a reference to the Visayan region in a socio-political context, reflecting her sentiments regarding the Manila-centric culture. Okay? So feeling ng mga taga-probinsya, secondary ang kanilang status. Alright? So pakitandaan po yan. Okay, skip na natin. So I think we were able to define figurative language, and we were able to analyze tropes and describe how figurative language and form contribute to the exposition of the poem. So this can answer our question, how does literature prove the power of words to the human mind? So number one, of course, the use of tropes makes reading text more experiential. Mas naranasan natin yung kanilang naranasan dahil napaka-vivid ng description, no? And the ability of these words to contain many layers of meaning. And then ikalawa, yung paggamit ng free verse allows the writers to use their artistic license to manipulate language by breaking the rules of grammar. No? Yung bumali si Binibining Alunan sa rules ng grammar eh. Pero gusto niya kasing i-add ito dun sa kanyang punto. Alright? So anyway, para sa inyong pointers for review, paki-screenshot na lang. Okay. So at this point, hindi na natin isasama yung, gaya ng sinabi ko, no, yung literature from the Visayas region. Pero may iilan tayong i-cover doon sa tulang high and dead at doon sa pinag-usapan nating tropes. Ha? So pakiantabayanan po yung quiz na bubukas mamaya sa folder dahil ito ang magsisilbing reviewer nyo para sa high and dead. Alright? So may question po ba, grade 11? So, pagsisipagsagot, matagal, no? Kaya tayo nagtatagal eh. Alright, so anyway with that, pakitype po ang buy sa chat box kung wala na kayong katanungan. Ayan. So at this point, I would like to take this opportunity to thank you, no, grade 11, for one semester, no, of fruitful discussions. Kung may natutunan man kayo sa akin, kahit na iilan man lang, no, sana may napulot kayo. At sana dalhin nyo, no,
yung mga pabaon ng ating mga minamahal na manunulat na sa ganun ay hindi naman tuluyang mamatay ang panitikan. Dahil sa college, wala na, tatanggalin na talaga nila ang literature at ito na lang ang inyong huling pagkakataon para makaranas ng mga ganito. So anyway, with that, I hope that I will see you again next year at good luck sa inyong exam. Anyway, if you have questions, you can PM me. So with that, keep safe and I will, of course, see you next year. Yeah. Bye, guys.